Samusta? This is Lupon and welcome to Anime Database PH. Samustang muli, kaibigan. Gaya ng nabanggit ko sa nakaraang video tungkol sa Attack on Titan, masyadong maraming nangyari sa last episode kaya hindi natin matatalakay yan ng sabay-sabay. Pero para sa video na to, tatalakayin naman natin yung mga eksena sa post-credits, kung saan ipinakita nga yung mga nangyari kay Mikasa matapos ang ilang taon. Pati yung pangbitin na eksena kung saan naging higante nga yung puno kung saan nakalibing si Eren, at kung paanong may isang batang magtatangkang lumapit ron. Kaya tara, simulan na nga natin. So ayun nga, para mas maintindihan, balikan nga muna natin kung ano nga ba tong mga eksena na to. Bale sa original na wakas sa manga, hindi talaga kasama ang mga eksenang to. Basta nagwakas nga yung kwento dun sa eksena ni Mikasa sa ilalim ng puno. So bakit nga ba may ganitong eksena? Bale nung nirelease kasi yung ending ng Attack on Titan noong 2021, medyo maraming na-disappoint kung paano nagwakas ang kwento. May mga nagpapapetisyon pa nga na ipabago kay Isayama yung ending. Kaya para subukang linawin yung mga huling eksena, nagdagdag nga ng extra pages si Isayama na isinama sa release ng final volume ng Attack on Titan. Bali ilan nga sa mga nadagdag na yun ay yung mga sinabi ni Mikasa kay Ymir. At syempre yung mga nangyari pagkalipas ng ilang taon, gaya nung ipinakita sa post-credits ng anime kung saan tumanda at namatay nga ng payapa si Mikasa. Yung digmaan na sumira sa bagong Eldia, at syempre yung bata na papalapit sa higanting puno. Bali yun nga, ipinakita nga ron na may mga dumadalaw sa puntod ni Eren. Medyo may kaliitan yung mga larawan na yun sa anime kaya hindi masyadong mapapansin yung mga detalye. Kaya gagamitin nga nating reference yung mga extra pages para mas maging malinaw. So eto nga, walang duda na si Mikasa tong may bitbit na sanggol. At may kasama nga siyang lalaki. Walang kahit anong dialogue yung mga extra pages na to, kaya hindi natin masasabi kung anak ba niya yung bata o kung sino yung katabi niya. May mga spekulasyon rin na si John mismo yung kasama niya base sa buhok nito. Kaya maaring silang dalawang araw ang nagkatuluyan. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, walang dialogue yung mga pahina na to. Kaya hanggat hindi kinukumpirma mismo ng sumulat na si Hajime Isayama, hindi natin masasabi ng sigurado kung totoo ba yun. Bali nagpatuloy nga yung pagbisita nila sa puntod ni Eren hanggang sa pagtanda nila, na nagsasabi nga na kahit pa nakapangasawa ng iba, hindi pa rin naman kinalimutan ni Mikasa si Eren hanggang sa huling sandali. At yun nga, matapos pumanaw ni Mikasa, ipapakita nga yung malalaking mga pagbabago sa paligid ng Shiganshina paglipas ng maraming taon. Hanggang sa dumating nga yung araw na inaasahang mangyayari ni Eren, ang muling paghihigante ng mga taong nasa labas ng isla. Alam ni Eren na mangyayari to balang araw, hindi dahil sa nakita niya yun sa Pats, kung hindi dahil nabigo siyang ubusin ang lahat ng tao sa labas ng isla. Kumbaga hanggat may nabubuhay na mga taong galit sa kanilang mga Eldian, hindi kailanman maiiwasan ang digmaan. Sabihin na nating nagawa niyang i-delay yun ng ilang taon, na naging sapat nga para makapamuhay ng mahaba at payapa ang mga kaibigan niya. Pero oras na makarecover yung mga tagalabas, paniguradong maghihigante yun sa nangyari sa mga ninuno nila. At ganun na nga mismo ang nangyari. Dahil binalikan nga sila nito kahit lumipas na ang matagal na panahon. At ayun nga, bagamat nakikitang nawasak na nga ang Shiganshina, nananatili pa rin nakatayo yung puno kung saan nakalibing si Eren. At kasabay ng paglipas ng maraming taon, lumaki nga ng lumaki yung puno na yun hanggang sa maging kamukha na nga nun yung higanting puno na nadiskubre ng Founding Titan na si Ymir. Hanggang ipakita nga na may isang batang naglalakad patungo sa direksyon ng puno na yun, na maaaring ang ipinapahiwatig nga ay may bagong magsisimulang kwento. Pero yun nga, gaano tayo kasigurado na meron nga mangyayari sa kanya sa loob nun? Anong mga posibilidad? Sa totoo lang, wala tayong malinaw na sagot para rito kasi hindi naman natin nakitang nakapasok siya o kung meron ba talaga siyang matatagpuan sa loob nun. Paano kung ordinaryong puno lang pala talaga yun na lumaki nga lang dahil sa katagalan ng panahon? Pero parang imposible, no? Hindi naman lumalaki ng ganong kahigante ang isang ordinaryong puno. So baka nga naman meron talagang kakaiba sa puno na yun. What if lumaki yun ng ganon? Dahil nagtago pala sa pugot na ulo ni Eren yung nilalang na pinagmulan ng kapangyarihan ni Ymir. Kasi hindi naman nila napas lang yun, di ba? Naglaho nga lang yun matapos magpa siya ni Ymir na tumigil na. Paano kung naghihintay lang pala yun ng tamang oras, ng tamang tao? At paano kung yung taong yun pala ay yung batang to? Ibig sabihin ba nito, muling magkakaroon ng mga Titan? Eh yung Pats kaya, nag-i-exist pa rin kaya yun?
Paano kung oo? At paano kung natrap pala si Eren doon at matagal nang naghihintay na magpapalaya sa kanya, gaya ni Ymir? Paano naman kung hindi pala galing sa lahi ng mga Eldian, tong bata? Alam naman natin na ang dugo nila ang pangunahing koneksyon ng mga Eldian sa loob ng PATS. So kung hindi nga siya Eldian, hindi siya magiging konektado sa mundong yon na ginawa ni Ymir. Kaya kakailanganin niya magsimula sa wala at bumuo ng sarili niyang PATS. At kung ganun nga ang senaryo, gaano naman kalaki ang tsansa na matutuklasan niya ang paraan ng pagpapasa ng kapangyarihan. May isip rin kaya niyang ipakain ang sarili niya sa mga magiging anak niya. At kung hindi naman, ano kaya magagawa niya para tuluyang burahin ang kapangyarihang yun? Diba? Mas maraming tanong lang yung nabubuo kaysa sa mismong kasagutan. Kasi gaya nga ng sabi ko, wala pa talagang tamang paliwanag rito sa ngayon. Wala naman kasi tayong ibang pagbabasehan kung hindi yung ilang larawan lang na walang kahit anong sinasabi. Kaya kahit mag-isip pa tayo na mag-isip ng mga senaryo, wala pa rin saysay yun dahil isang tao lang talaga ang makakasagot ng tama sa mga katanungan natin tungkol dito. Ang mismong sumulat na si Hajime Isayama. Si Hajime Isayama na napabalita ang nagsusulat ulit ng bagong Attack on Titan chapter na ilalabas nga sa isang taon. At ang pamagat nga raw nun ay Bad Boy. Ang kaso hindi yung tungkol dito sa batang pinag-uusapan natin, kung hindi tungkol nga raw sa pagkabata ni Levi. In short, isang flashback chapter. Kaya yon, sa ngayon, abang-abang na nga lang ulit tayo kung may karugtong pa nga ba yung kwento. Kung si Ymir nga nakapaghintay ng 2,000 taon di ba? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.